hanggang sa dulo po ng chapter 20. At babasahin ko po sa ESV at ito po yung sinasabi. Acts chapter 20 verses 17. Now, from Miletus, he sent to Ephesus and called the elders of the church to come to him. And when they came to him, he said to them, "You yourselves know how I lived among the whole time from the first day I set foot in Asia, serving the Lord with all humility and with tears, with trials that happened to me through the plots of the Jews. How I did not shrink from declaring to you that was profitable and teaching you in public and from house to house, testifying both to Jews and to Greeks of repentance toward God and of faith in our Lord Jesus Christ. And now, behold, I am going to Jerusalem, constrained by the Spirit, not knowing what will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies to me in every city that imprisonment and afflictions awaits me. But I do not account myself of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. And now, behold, I know that none of you among whom I have gone about proclaiming the kingdom will see my face again. Therefore I testify to you this day that I am innocent of the blood of all. For I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God. Pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers to care for the church of God, which he obtained with his own blood. I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock. And from among your own selves will arise men speaking twisted things to draw away the disciples after them. Therefore, be alert, remembering that for 3 years I did not cease night or day to admonish you everyone with tears. And now I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among those who are sanctified. I coveted no one's silver or gold or apparel. You yourselves know that these hands ministered to my necessities and to those who are with me. In all things I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak and remember the words of the Lord Jesus, how he himself said, "It is more blessed to give than to receive." And when he had said these things, he knelt down and prayed with them all. And there was much weeping on the part of all. They embraced Paul and kissed him, being sorrowful most of all because of the word which he had spoken, that they would not see his face again. And they accompanied him to the ship. Ito po ang buhay na salita ng ating buhay na Diyos. Let us come to the Lord once again in prayer. Aming Amang Diyos, sa tulong ng iyong na Espiritu, Panginoon, sa sandaling ito, kami ay minsan pa na lumalapit, sumasamo sa iyo, Panginoon, na samahan po kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, at nawa ang panahon na ito, Panginoon, ay kasangkapanin niyo, hindi lamang ma-inform kami sa mga totohanan na nasusulat na aming mga matutunghayan, but just continue to transform, fashion, and conform us into the image of our Lord and Savior Jesus Christ, who gave himself that he may present us to yourselves or to himself, blameless, spotless, until the day he returned. Father, thanks so much, and we pray that you would glorify yourself in
in the hours of study, Panginoon, and may it cause, Panginoon, kasangkapan ninyo na magbunga ng obedience, Panginoon, and lalo pa na masanctified kami sa magitan ng iyong mga salita. Ama, ito po ang panalangin sa tulong ng iyong Espiritu sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Dahil po ay mga kaupo, ito pong basahin na ating matutunghayan sa hapong ito. Ito po ay liham ni Pablo. So siya ay nandun na sa Miletus. And then, so umalis na siya sa Ephesus. At siya ay maglalakbay papunta sa Jerusalem na kung saan it will conclude yung kanyang third missionary journey. At sa kanyang pabalik papuntang Jerusalem, ay ipinatawag niya yung mga elders o yung mga pastors o overseer doon sa church sa Ephesus. At sabi niya, hindi na ninyo ako makikita muli. At perhaps alam niya na siya ay mamamatay na. Or after nito, ay siya ay maglalakbay na papuntang Roma. At yung Roma, para sa kanya, kung paano ang Panginoong Jesus, ito yung kanyang road to Jerusalem, doon sa crucifixion. Si Pablo naman, ito yung kanyang road to execution. Na kung saan, he will be beheaded by Nero. Na kung saan, siya ay mapupugutan ng ulo. And so, pinatawag niya yung mga elders, mga pastor, doon sa church sa Ephesus. So, ito yung makita natin. Ito, I believe, yung unang pagkakataon na preaching sa mga mananampalataya na inihayag ni Pablo. In fact, hindi lamang mga mananampalataya, but sa mga pangunahing tagapangalaga at tagapagturo sa church. So, yung kanyang audience, yung kanyang kinakausap ay mga believers at sila ay mga leaders sa iglesia. So, napakalaga na makita natin sa mensahe na ito, makita na ano ba yung huling habilin ng isang Pablo knowing na ang kanyang araw na siya ay babalik sa Panginoon ay nalalapit na. Tandaan natin, nung nagsimula yung kanyang mission sa Ephesus, there was no church po doon. And by God's grace, nung bago magtapos yung kanyang second missionary journey, hinikayat siya na magstay. Pero sabi niya, if the Lord wills, babalik ako dyan. Pero umalis siya. Bumalik ng Antioch, and then sa kanyang third missionary journey, nagstay siya doon. Ng pinakamatagal sa lahat ng mga missionary works niya, nagstay siya doon ng 3 years. And 3 years, sabi niya, tinuturuan niya sila, gabi at araw. So nagtatrabaho siya, alam mo pa siya nagtatrabaho during the day, pati nakita natin, every day. Hindi lamang every Sunday. Hindi lamang every Saturday. Araw-araw, tinuturuan niya sila ng salita ng Panginoon. At hindi sila nanawag for 3 years. And now, after 3 years, alam niya na hindi na sila magkikita muli. Yung mga ina, kung nagkaanak na kayo, alam niyo yung feeling na yung bata na nasa sinapupunan nyo, dadalhin nyo ng 9 months, yung iba 7 or 8, diba? And then yung bond between yung anak tsaka yung ina ay hindi ganun-ganun, hindi basta-basta, diba? Kaya nga, merong kanta, diba, na usually narinig nyo to, o kung hindi nyo pa narinig, perhaps balang araw marinig nyo yung diba? Malilimutan ba ng ina, diba? Ang anak na galing sa kanya. Parang nangingilabot, diba? Yung kanta na yon is someone has diba? Kinakanta yun pagka merong pag merong funeral, diba? Pero there is truth doon sa sinasabi doon na hindi makakalimutan ng ina yung anak na galing sa kanya.
Actually, meron pa kang bahagi doon, di ba, na nakasulat sa aking palad, di ba? Tama ba yun? Hindi kayo makanglate, di ba? Sabi nga, balang araw, marinig nyo, dahil yung kapitbahay nyo ay kakantahin yun. Hindi para sa inyo. Ang point ko lang dun is, 9 months, you carry, pero unbreakable yung bond. Si Apostle Pablo, 3 years. Kasama niya sila. Namumuhay siya kasama niya. And then, alam niya, babalik ka sa Panginoon, pinatawag niya, para ihabiling yung church na sa dugot pawis niya, kinasangkapan siya ng Diyos para ma-establish. And in fact, pagdating sa Revelation, sa unang bahagi sa Revelation, ang Panginoon, noong kausap niya si John the Beloved sa vision, sabi niya sa Ephesus, binalaan niya sila, sabi niya, ang galing nyo, alam nyo makita yung mali doon sa false teaching, doon sa tamang katuruan, gano'n sila kagaling. Doctrinally, they were superior. But then sabi ng Panginoon, but I have one thing against you. At sabi ng Panginoon, you have left your first love. Ito yung church na dugot pawis buhay ni Apostol Pablo ay idinivote niya doon. Ma-establish sila and biblically, doctrinally, sila ay very sound. But then there was a time, kagaya na binasa kanila sa 2 Timothy chapter 4. Sabi doon, alam ko, sabi niya, pag alis ko, sabi niya, wolves in sheep clothing. And among you, sabi niya, ay mga tatayo o mga lalabas. They will try to persuade dun sa mga katuruan na hindi ko tinuro sa inyo. Para magikayat sila ng mga kanya nilang mga followers. Alam ni Apostol Pablo na pag-alis niya, yung church sa Ephesus ay haharap ng mga pagsubok na mag-challenge sa kanilang pananampalataya at hindi lang sa kanilang pananampalataya at paniniwala, bagkus sa kanilang pag-ibig, doon sa kanilang pag-ibig sa Panginoong Jesus. And so tingnan po natin yung ating pasahe. So sinimulan niya, so sabi nga from Miletus, pinatawag niya yung mga elders. And then sinabi niya, dun sa verse 17, sabi niya, you yourselves know how I live among you the whole time. My life is an open book, sabi niya. I live among you transparently. Alam nyo, how I serve the Lord. Sabi niya sa verse 19, serving the Lord with all humility, tears, trials. Sabi niya, buong kumbabaan at nandun yung tears and trials as I serve the Lord because every day na saan ako magpunta, laging merong threat. Binabato ako, nilalatigo ako, tinatapon ako sa prison. Why? Sabi niya, in serving the Lord. And then, sa kabila ng lahat ng yon, verse 20, I do not shrink from what? Sabi niya, from declaring to you anything that was profitable and teaching you in public and from house to house. I do not shrink. Yung shrink, hindi siya nang liit, hindi siya huminto, hindi siya naapektuhan ng mga persecution, ng mga tribulation, at even ng mga pagnanais na patayin siya, both ng mga kapwa niya mga Hudyo at even yung mga Gentiles. Nothing of this stopped him from, sabi niya, declaring anything that was profitable. And then testifying to you and to the Jews the repentance toward God and faith in our Lord Jesus Christ. Ipinahayag niya yung tinatawag na whole counsel of God. Pag sinabi natin whole counsel of God, hindi siya namimili lang ng mga makakakiliti ng kanilang mga tenga. Di ba sabi kanina sa scripture reading, darating yung panahon
na yung mga tao, they will not stand yung sound teaching. Ayaw nilang marinig yung preaching about sin. Ayaw nilang marinig yung preaching about giving. Ayaw nilang marinig yung preaching about self-sacrifice. Ang gusto nila yung mga kikiliti ng mga tenga. Ano ba yung mga kikiliti ng mga tenga? Keep it up, brother. You're doing well. Diba? Basta pagpatuloy mo lang. Hawak ka lang, sis. Diba? Kapit ka lang pala. Kapit ka lang. Diba? So yun minsan, yung mga gustong marinig ng mga tao. Okay lang yan. Diba? Okay lang yan. Pagpatuloy mo lang yan. Basta wala kang naagrabyado. Basta wala kang ginagawa ng masama. Diba? Basta nagpapadala ka naman lagi, diba? Hindi ba masama ba namang i-enjoy mo minsan yung sarili mo, diba? Ito yung papay sa'yo ng sanglibutan, diba? Ang tagal mo na nga nagsasakripisyo dito buong buhay mo, diba? Isang araw nga lang. Hindi ba naman tama lang na mag-date ka isang araw sa isang linggo? Diba? Hindi ba naman tama na magpuyat ka isang araw sa isang linggo, mag-inom ka kasama yung mga barkada mo, di ba? Ito yung sasabihin sa inyo ng mundo, di ba? Pero si Pablo, makita natin dito, sabi niya, I did not shrink from preaching the whole counsel of God. Kaya pagka si Pablo nangangaral siya, lagi may nagagalit sa kanya. Nawawala ng kabuhayan, yung mga gumagawa ng mga santo-santita. And then, ano nangyayari? Wala silang kabuhayan, mag-aaklas sila para etong tao na to, dinidestroy niya yung kabuhayan natin. At yun na mga alam nila yung kautusan, pero tinatamaan niyo ng mga pride, yun ng mga ego, sila ay nagyayaya ng mga kapwa nila mga Hudyo para tugisin si Pablo para mahinto yung kanyang pangangaral at nang mahinto na rin yung mga nako-convert na mga kapwa niya mga Hudyo. Pero si Pablo, sabi niya, ay hindi po siya nag-shrink. And then in fact, sabi niya, pagdating sa verse 27, uli sinabi niya, ginamit niya uli yung word na I did not shrink. Sabi sa verse 27, for I did not shrink from declaring the whole counsel of God. Sabi niya, I did not shrink from teaching, from declaring the whole counsel of God. And then sabi niya, binigyan niya ng warning pagdating sa verse 28, pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you an overseer. Sabi niya, binabalaan niya sila, pay careful attention, sabi niya. Number one, this church, this flock, sabi niya, the Holy Spirit has made you an overseer. You did not simply ninais nyo. The Holy Spirit Himself appointed you na kayo ay maging tagapangalaga ng church na ito. And then sabi niya, to care for the church of God, which He obtained with His own blood. Gusto mo makita niyo yung sinabi niya, that which He Himself obtained with His own blood. Sabi niya, na-obtain niya, na-form, na-birth, ipinanganak, na-conceive at ipinanganak yung church through His own blood. Nagkaroon ng church because of the sacrifice ng Panginoong Kristo. So yung church, sinasabi, pinapaalala ni Apostle Pablo doon sa mga elders and even perhaps sa atin na mga mananampalataya that the church is birthed or is born because of the blood of the Lord Jesus Christ. So yun po yung church. Gusto ko makita nyo, yung, hindi lamang yung kahalagahan niya, pagkos yung value nito sa eyes ng Diyos, sa eyes ng ating Panginoong Jesus. And then, sabi pa niya, I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock. From among your own selves will arise men speaking twisted things to draw the disciples after them. Ito yung sinasabi nila, warning ng Apostle Pablo, time will come na among you, sabi niya. Pag galing sa labas, madali pa nating
ma-identify at para maging cautious tayo. Pero sabi niya, among you. Diba? Kaya nga po, sabi natin lagi, bakit tayo nag-aaral ng mga Bible study, ng mga equipping, para tayo mismo alam natin. Hindi lamang pag-uwi natin ng Pilipinas, but even among us. Pag si pastor nagtuturo na wala sa Biblia, we have all the right na sabihin natin, lovingly, Pastor, I don't think na nasa Bible po yan. Because we have to protect yung church na inobtain mismo ng Panginoon through His own blood. And nasabi po niya, and now, verse 32, and now I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you inheritance among those who are sanctified. Sabi niya, wala akong ninakaw sa inyo. Whether silver or gold, apparel, in all things, sabi ni Apostle Pablo, this hand, sabi niya, work para masuportahan ko yung ministry at even yung mga kasama ko na nagmi-ministeryo. Sabi ng Panginoon, yung laborer, deserve niya ng kanyang wage o ng sahod. But then sinasabi din ni Apostle Pablo na sa kabila na deserve niya, na supportahan siya ng church, yet siya ay nagtrabaho para masuportahan o hindi siya maging burden ng church, bagkus masuportahan niya mismo yung kanyang daily na necessities without depending too much doon sa suporta ng church. And in fact, actually, yun usually ginagawa ng mga maliit na church. At kagaya natin, ba? Hindi natin binibigyan sa pastor doon. Walang sahod po yung mga pastor, ba? Kaya nga po, sabi ko, nung nangaraan sa mga illustration, maraming mga pastor sa Pilipinas, bakit sila nag-a-abroad? Pag yung anak mo, di ba, mag-aaral na siya, hindi ka pwedeng pumunta doon sa registrar at sabihin mo mag-i-enroll na siya. Anak po ko ng Diyos, mayaman po kong kayamanan sa langit. Diba? Diba? Hindi tatanggapin yung anak mo. Kahit na anak tayo ng Diyos na mayaman tayo sa langit, na kung saan puro gold doon, diba? Pagdating mo sa registrar, I'm sorry po, diba? Hindi tatanggapin anak natin. Ano yung point ko doon? Diba? Kailangan mag-aaral ng anak, kailangan masuportahan, maghahanap yung tatay na pastor na kung saan hindi makakapagtrabaho at masuportahan niya yung pangailangan ng kanyang mga anak. Diba? Why? Sad, especially sa culture natin, di ba? Pastor, kaya niya na mga, di ba, yung mga tira-tira sa church, di ba? Yung tira-tira sa bahay niyo. Ganun yung culture na, unlike sa ibang kultura, they paid highly yung mga pastor kung yung mga doktor ang gagamot sila ng tao na mamamatay later on at mapunta sa impyerno, though hindi lahat mapunta sa impyerno, much more yung doktor ng kaluluwa na pag gumaling, narinig yung salita ng Panginoon, tinanggap yung tagapagligtas, mamamatay siya dito, pero mabubuhay siya muli. Diba? But sabi mo nga, sa atin, culturally, I think sometimes we have to change, i-challenge natin yung culture natin. How we view yung church, how we view yung mga lingkod ng Panginoon, especially in supporting yung ministry ng Panginoon. And I'm not saying this dahil isa ako dun sa elders sa church. But then, pag uwi nyo sa Pilipinas, pagdating nyo sa kung saan kayo dali ng Panginoon, and perhaps kahit dito, kahit kung wala na kami ni Pastor daw, di ba? Makita natin na yung church purchased by the blood of the Lord Jesus Christ. And it will sustain through us, by God's grace, using us. Diba? Hindi lamang papangalagaan yung purity ng church, hindi lamang papangalagaan yung unity sa church, tapos even, kakasangkapanin tayo in yung life, yung buhay ng church na magpatuloy, masustain yung pangailangan ng iglesia sa pamamagitan ng paggamit ng Panginoon sa atin. So meron po tayo, magpo-focus ako dun sa
preaching the whole counsel of God. Tingnan natin yung unang point. Sabi sa verse 21, sinabi ng Apostol Pablo, pag titingnan natin yung verse 21, testifying both to Jews and to Greek the repentance toward God and of faith in our Lord Jesus Christ. In preaching the whole counsel of God, the whole counsel of God humiliates sinners. Pag pinahayag natin yung whole counsel of God o yung whole nakaturuan ng Bible, na di lamang tayo namimili, di ba? Namimili na kung ano yung suitable sa atin, yung masarap pakinggan sa atin, di ba? Pero pag pinreach natin yung sin, pag pinreach natin that hindi tayo abot dun sa standard, sa pamantayan ng Diyos, no matter how hard we try na mabuhay morally upright, still, sa mata ng Diyos, hindi tayo umabot sa kanyang pamantayan, sa kanyang standard. Dahil yung standard ng Diyos ay perfect obedience. At kahit isang kasalanan na gawa natin, that is good enough para tayong tulan ng Diyos at tawagan niya tayong makasalanan. And that humiliates sinner actually. At lahat tayo sinner, it humiliates. Pag pinipreach mo yung whole counsel of God, pag pinreach mo yung sin, pinreach mo yung hell, pinreach mo yung repentance, people, imamak nila yung preacher, mamak nila yung mensahe, unless na sila ay hipuin ng banal na spirito. The whole counsel of God, sabi nga natin dito sa Apostle Pablo, he preached yung repentance toward God and of faith in our Lord Jesus Christ. Makita niyo yung sinabi niya doon, repentance toward God. And repentance, sabi niya, toward God and faith in our Lord Jesus Christ. Ito lagi pinapaliwanag natin. Repentance is not simply saying na, nagkamali ako, sayang. Diba? Yung repentance is yung dalawang mukha niya, para siyang coin na sa isang bahagi, nakita mo na mali ka. Nakita mo na yung direction mo is in opposition sa Diyos. Nagka-clash dun sa nais ng Diyos. Salubong ka dun sa sinasabi ng Diyos. Hindi ka in line. At dahil nakita mo na you are opposed sa will ng Diyos, nakita mo na mali yun, and then nag-turn ka. Umayon ka, in-accept mo yung judgment ng Diyos. Sabi ng Diyos, mali ka. And then sinabi mo, Lord, I admit na mali ako. I'm sorry, Lord. And I receive yung judgment mo sa akin that I deserve punishment, that I deserve condemnation. And sa pag-accept natin na mali tayo, God will give us yung finished work ni Christ na siya na ang nagbayad. He will give you the grace. He will give us the grace na kung saan sa ating pagsang-ayon na mali tayo, God will forgive us. God is faithful and just to forgive us, to cleanse us from all our unrighteousness. So hindi lamang i-recognize mo na mali ka. I-recognize mo isa yung bahagi, but then you will go with Him. You will embrace Him as the only hope and Savior na makapagligtas sa atin. Hindi, Lord, mula ngayon, hindi ko nagagawin ito. Pagka ganun lang po yung principle na nagtapos tayo doon, is just simply adding Christ. Adding Christ o adding religion sa buhay natin. That is not surrender. Meron kanina, di ba? Lord, I surrender all. Everything that I have, all that I have, sabi niya. So yung repentance and faith, it's turning away from sin and turning towards God as the only hope and Savior ng ating buhay. Sabi ko po, naturally, pag ayaw kong makasakit ng tao, di ba? Pwede akong mag-preach every week, love, di ba? Magmahalan tayo mga kapatid. Sino yung walang pang-enroll yung mga anak nila? Diba? Magtaas po ng kamay. Diba? Magtaas ng lahat ng kamay. Tapos baba po ng kamay nyo. Sino po yung may eksang pera sa bangko? Diba? Ipakita nyo na mahal nyo yung mga naghihirap. Mag-withdraw po kayo, bigyan nyo sila. Diba?
Nasa Bible po yun, sasabihin ko sa inyo, di ba? Ipakita niyong mahal niyong bawat isa. Ay, tuwang-tuwa yung mga... Pero yung iba naman, di ba? Kahit masakit, di ba? Binrainwash sila na lalo silang mamahalin ng Diyos pagka yung pinaghirapan nila, bala po ang Diyos sa inyo, basta magbigay kayo, di ba? Pagka ganun po, everyone will be happy, di ba? Tapos, yung iba, di ba? Gusto lang, pastor, hindi ako conveniente ngayon na mag-church eh. Kasi napuyat ako kagabi, pastor. Sakit ng likod ko. Pwede bang sa TV lang ako? Pastor, pwede bang nanonood naman ako ng TV? Diba? And then, makapag-fellowship ka sa TV, sige. Diba? Sabi, do not forget yung assembling together, like with one another, experientially. Kahit makapag-handshake ka sa TV, di ba? Paano ka maririnig ng TV? Narinig mo siya, one way, di ba? Pero yung life-to-life relationship, wala po. Yung mga nalalamig na kapatid, di ba? Kanina pinag-usapan na yung mga nalalamig, di ba? Paano magkakaroon ng init dun sa television lang, di ba? Marami po mga, minsan sinasabi nila, Kristiyano sila, pero they are not interested doon sa buhay ng isang church. Sad po yun minsan because many of us we have been raised na yung church ay every Sunday lang. Pero tanda natin lagi ko sinasabi, yung Sunday is magre-refuel ka ng spiritual food mo, nourishment para the whole week from Sunday hanggang next Sunday, fully charged ka dun sa mga tasks na ipinapagawa sa iyo ng Diyos so that you will glorify Him sa iyong sasabihin, sa iyong gagawin, sa iyong isipin. Nasa trabaho ka, nasa bahay ka, nasa metro ka, nasaan ka man, you represent God. Pero kung inisip mo, every Sunday lang yung church, you miss yung church na binili ng Panginoon na kanyang sariling dugo. You haven't surrendered anything. You have surrendered 1 hour, 2 hours ng buhay mo. Merong ilang hours sa isang linggo. I think 48 pag 8 times is 24 hours times 7, hindi na engineer. 48 hours pag nagtatrabaho ka na. Sa isang araw, meron 24 hours at meron 7 days a week. Pag sinabi natin, yung church life natin, 2 hours a week lang, Sunday from 1 to 3, and then napahaba pa yung preaching ni Pastor, nagilig ka pa ng kalahating oras, 1.5 na lang, and then sabihin mo, yun yung church life mo, o yun yung life mo, pinapakita mo yung Christianity mo. I don't think po na naunawaan natin yung buhay na binili ng dugo ng Panginoon pagka ganun. And I pray po na let us examine yung ating sarili. How do we value yung buhay natin na binili ng Panginoong Sus na kanyang sariling dugo? And how do we value yung church na kanyang nanilagay tayo doon na maging kabahagi tayo bilang kapamilya? I don't think na kung bahagi ka ng pamilya, uuwi ka lang kung kailan mo lang gusto, kakain ka lang pag kailan mo gusto, and pagkatapos mo kumain, lahat ng nandun lang, kumain ka, kung may nakahain ka agad, and then after mo kumain, matutulog ka uli, alis ka, babalik ka kung gusto mo. Walang ganong pamilya, di ba? Wala akong alam na pamilyang ganon. At kung mayroong pamilyang ganon, at kung ganon kayo dati, di ba? I pray na hindi na kayo ngayon dati, hindi na kayo ganon, di ba? Imagine mo, pare, asawa mo, di ba? After niya mag-basketball, kung anong gawin niya, then pag-uwi niya ng bahay, paghahain mo, tapos pagkas niya kumain, naalis na siya, nandun lang din pinagkainan niya, di ba? Isasoli niyo sa nanay niya yun, di ba? At kung yung anak mo gano'n, di ba? Ano yung point ko? Di ba? Bilang anak, bilang asawa, alam mo yung responsibility mo, hindi lamang magtrabaho na eto na yung sahod. Isa yon. Pero hindi natatapos doon. Yung asawa mo kailangan niya ng companion. Yung anak mo kailangan nila ng time. You need to talk, di ba? Kailangan niya ng communication. Minsan may mga mag-asawa, di ba?
Ano, okay lang po, okay lang po. Di ba, nakwento ko sa inyo minsan, Sister Joy, kakumasahin mo, okay lang, okay lang. And then, nung ako kinumusta ko, bumagulgul ka agad. Sabi niya, magkasama kami lagi. Tapos sabi niya, kasi ngayon mo lang ako kinumusta. Isang linggo siyang nangungumusta daw, pero sa kanya, walang nangungumusta. At nung kinumusta ko siya, sabi ko, nagulat ako sa magkasama tayo araw-araw. Kumakain tayo magkasama, di ba? Pero yung palang tingin niya, ang layo ko. Abot kamay mo, too near, but then yet too close, too far. So close yet so far away, di ba? Diba? Ano po yung point ko doon? I pray po mga kapatid, makita natin yung value natin, yung role natin dun sa nais ng Panginoon. Nung niligtas ka ng Panginoon, hindi ka naligtas na, o sige, niligtas ka na, bahala ka na ngayon. Diba? Wala pong ganun na konsepto ng church. Nung niligtas ka ng Panginoon, I have taken you, Leviticus chapter 25, and taken you from the many, and nilagay ka niya sa kanyang church. Bilang bahagi ng pamilya, alam mo, tinatanong mo yung nanay mo, yung tatay mo, kumusta ba yung church? Kumusta ba kayo? Kumusta ka ba? Diba? Hindi, parang lumilipas yung isang taon, isang linggo, isang buwan. Kahit mag-asawa kayo ng ilang taon, kung di kayo nag-usap, diba? Yung relationship ay hindi po lalago. Hindi po magbubunga. I don't believe po na hindi nyo naiintindihan yung gusto ko sabihin. On the contrary, alam ko na maliwanag po yung gusto ko sabihin. And I pray po na sabi ko nga, let us tingnan po natin sa ating mga sarili, how do we value yung finished work ng Panginoong Jesus sa atin personally and sa buhay ng church. Sa atin, sabi ko, graduate na tayo, inahon tayo ng Panginoon na dati, yung salita ng Panginoon, nung pag pinipreach sa atin, it irritates us, di ba? Especially pagka yung mga rebuke, pagka yung mga about sin, na yung mga bagay na natin ginagawa, na tinatamaan tayo, para tayong kulani na natamaan ka, di ba? Sakit, aray na aray ka. Pero, tanda po natin, yung kulani is a blessing from God. Dinesign niya ang katawan na pag merong infection, something wrong dun sa body. Diba? Kaya may kulani. Ibig sabihin, merong wrong, merong infection. Pag tinatamaan, nasaksakan, fix God. Ibig sabihin, nag-work yung system. Hindi malfunctioning. Imagine mo yung sakyan, akala mo, everything lahat, okay. Pero sira pala yung preno, takbo ka na matulin, di ba? And then, di mo alam, sira pala yung brake mo. It will harm you. Ganon din po yung katawan. Kaya, by God's grace, pinapalalahanan tayo. Let us receive it as it. Hindi nang as it. Na ito ay pangusap ng Panginoon sa atin. So that we may know ano ba yung nais niya para sa atin. So that we can decide to follow Him. Ano ba yung nais niya sa atin. Hindi tayo manatiling bulag, nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingian doon sa kanyang panawagan sa atin. So number 1, sabi nga, the full counsel of God, humiliate sinner. But then, praise be to God, tayo na mga kinilos ng Panginoon, pag pinipreach yung sin, we give thanks and glory sa Kanya na, Lord, salamat. I once was lost. Diba? Gusto yung kantayin ko? Okay na raw, diba? By God's grace, niligtas niya tayo. And now, we treasure, we cherish yung ginawa na minsan sa ating buhay, ipinangaral yung sin. Na nakita natin, yung mga mata natin, binuksan ng Panginoon dun sa kagrabe, kung gaano kagrabe, yung ginawa nating pag-disobey, pagsalansan sa Diyos na banal. At lumapit tayo sa Kanya bilang
bilang ating tagapagligtas at bilang ating Panginoon. So makita po natin isang ilustrasyon nung si Isaiah po, sa Isaiah chapter 6, nung nakita niya, namatay si King Josiah, walang king yung Israel. At sabi niya, sino na yung hari ngayon? Samantalang si Josiah ay isa dun sa mga godly na naging king sa southern tribe. But then, nung nandun siya sa templo, nakita niya may nakaupo sa trono. Eh, nung nakita niya yung kanyang robe, ay sabi niya, hindi ito yung ordinaryong tao. But it's God Himself seated on the throne. And then sabi ni Isaiah, woe is me, for I am in ruin. Sabi niya, sumpain ako, dahil ako ay makasalanan sa harap ng banal na Diyos. Diba? So ganun po, yung analysis hindi analysis, sa medicine, ano po yung ginagamit na word sa medicine? Diagnosis, di ba? Findings. Yung diagnosis ni Isaiah sa kanyang sarili, tara natin, during the time ni Isaiah, perhaps siya yung pinakabanal na nabubuhay dun sa land. Puro lahat sila mga idolater. Pero si Isaiah, siya ay matuwid. Pero para sa kanya, sa harapan ng Diyos, siya ay makasalanan. At then, anong pinakita ng Diyos sa kanya? Merong sangtong, di ba? Then, flaming fire. A picture ng cleansing na ginawa ng Diyos sa kanya. And yun mismo tayo dati. Di ba? God has saved us, has cleansed us through the finished work ng ating Panginoong Jesus. Hindi kagaya ng Pariseo at ng publika ng kwento, di ba, na mayroong dalawang nananalangin sa templo. Yung isang Pharisee, sabi niya, Panginoon, salamat. Diba? Salamat. Bakit? Sabi niya, hindi ako kagaya nun. Diba? Yun ay, diba, tax collector. Na parang, yung sarili nating kasalanan, hindi natin makita, kaya di tayo makapagbigay ng papuri, pasalamat sa Diyos. Dahil akala natin, we are so clean. Samantalang yung pobre, sabi niya, Lord, hindi ako nakatingin lang siya sa ground. Hindi ako makatingin sa langit. I am so unworthy, sabi niya. Kaya sabi ng Panginoon, sa dalawa na yon, sino yung umuwi na justified o napawalang sana? Tax collector, na hindi makatingin sa langit. Samantalang yung isa, Panginoon, salamat. Diba? I pray po, sabi nga, by His grace, ay kinahon tayo ng Panginoon sa bahay niya. Pero the same gospel, kailangan ng mga tao sa paligid natin, outside us, kailangan nilang marinig yung sin. Hindi naman kailangan nilang marinig yung love. Kailangan nilang marinig yung love. Pero hindi nila babali yung love, kundi nila makita yung karimari-marim na consequence ng sin. You have to preach sin, and then sabihin natin, yes, mayroong kasalanan, may problema, pero there is hope. At the love of God, yun ang solusyon. Huwag lang natin sabihin yung love ng Diyos na napuput ang Diyos sa kasalanan, pero hindi sa makasalanan. Diba? Merong ganun minsan, di ba? Ang Diyos galit sa kasalanan. Pagdating ng araw, itatapon ng Diyos yung kasalanan sa impyerno. Pero yung makasalanan, nasa langit. Ha? Yung kasalanan ay nandun sa tao na makasalanan. At itatapon pareho po yung kasalanan at yung makasalanan. Pero, salamat sa Diyos, sabi nga, yun yung gospel na kailangan marinig ng mga tao. Na hindi tayo umabot. At tayo sa luman, narinig na natin yun. Pero yung mga tao sa labas, kailangan nilang marinig na sila ay hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Sometimes they have to be humiliated. Na makita nila, hindi ko sinasabing i-humiliate nyo sila na. Point is, pag na-realize nila yung depravity, yung depth, yung weight ng kasalanan, it will humiliate them. And from there, they will humble themselves and cry to God for help and for mercy. And then they will receive the Lord as their only Lord
and Savior. And then pangalawa po, makita natin, after na yung preaching the whole counsel of God not only humiliates the sinner, but also, point number 2, when we preach the whole counsel of God, it will exalt Christ. It humiliates sinner, but it exalts Christ. Sabi po sa verse 28, pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseer to the church of God which He obtained with His own blood. It is Christ's finished work. It's not our own effort. At pag nakita natin, it's only by the grace of God and not by anything na gagawin natin, then it exalts Christ. Makita nyo kanina, it humbles us, but then it also exalts the Lord Jesus Christ. Makita po natin na yung finished work ni Jesus Christ, it's sufficient enough. It's not just adding Christ sa buhay natin. Pagka-adding mo lang si Christ sa buhay mo, at tanggapin nyo ang Panginoon, maligtas kayo. But then, without surrendering, minsan ganito yung mga tao, sabi nila, tinanggap ko na ang Panginoon. Tinanggap mo ang Panginoon, pero hindi ko sinurrender yung buhay ko. Tinanggap ko siya bilang tagapagligtas. Pero kung gagawin mo siyang Panginoon, nakadepende sa iyo. Tandaan mo natin, we cannot decide whether Jesus Christ is Lord or not Lord ng buhay natin. Ulitin ko po. Hindi tayo yung magpapasya whether si Jesus Christ, Panginoon siya o hindi siya Panginoon ng buhay natin. Whether you receive Him or not, He is Lord. Because at the end, He is Lord, He will judge us. Hindi tayo nandun sa coronation night na, gagawin na kitang Panginoon. You will receive Him for who He is. Kung sino siya. Siya ay Panginoon. You will simply receive Him kung sino siya exactly for who He is. He is Savior, but He is also Lord. When you receive Him for who He is, you will receive Him as Lord ng buhay mo. It exalts Him because you accept Him for who He is. Hindi yung Kristo na pwede mong manipulate. Diba? Hindi yung Kristo na pwede mo lagay sa pocket mo. Pagka kailangan mo ng tulong, kailangan mo ng exam mo ngayon, di ba? Diba? Manlangit ka kasi kailangan mo exam. O may interview ka ngayon, kailangan mo ng wisdom, di ba? Nagtatanong kanina, knowledge and wisdom, di ba? Ano ba yung amo mo, di ba? Nagsisigaw siya, kailangan mo mag-pray, di ba? Ay, may nagawa ka, nasunog mo yung pinaplansya mo, di ba? Kailangan mo ang Panginoon ngayon. Pagka ganun po, sabi ko nga, we have a very narrow and tiny na view sa Panginoon. Tandaan po natin, sabi ng Colossians, He created all things. Walang nag-i-exist na bagay na hindi niya ginawa. And He's the sustainer of all things. Yun yung tagapagligtas natin, yun yung pinapako natin sa krus, at yun yung suma sa atin. At yun yung Panginoon na nagmamay-ari sa church. At pagka ganun po, na nakita natin yung tamang pananaw, tamang perspektibo, tamang kaunawaan of who Christ is, it definitely exalts Him. So, preaching yung full counsel of God not only humble sinner or humiliates sinner, it exalts Christ because it recognizes who Christ is, as the Bible teaches about Him. Kung sino siya ayon sa Biblia, hindi ayon dun sa turo ng kung sino-sino. Marami pa mga meet sa mga churches sa atin, they put the name Christ sa kanilang pangalan ng church, but they don't accept Him as Lord. They accept Him as one of the angels. Sabi ko nga, di ba? They accept Him. No, He's one of the angels. He's one of the created beings.
is equal kay Michael, kay Gabriel, di ba? Pero, angels are created beings, they are creatures. Christ is the creator. Pagka tama po yung pananaw natin sa Panginoon, then it settles na yung tanging pag-asa natin ay yung kanyang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay. Yes, good works will follow. But we are not saved by any good works. At kung walang good works sa buhay natin, kung walang pagsunod, perhaps merong question mark, are we really saved? Sinurrender ba natin talaga yung buhay natin? Or hindi? And minsan it's very sad, whenever na may mga churches, and when I mean church, yung mga mananampalataya, I don't mean yung building. I don't even mean yung the Great Commission na pangalan. Pag meron tayong mga alam mo, kasama mo siya, kasama mo sila, matagal na panahon na, and yet, malayo sila sa buhay ng church. When I say na malayo sa buhay ng church, they don't think, and they don't submit themselves dun sa buhay ng church, sa family ng church. They are not member sa church because I don't know whether hindi na nawaan yung membership or they don't. Pinapaliwanag natin yung responsibility natin bilang isang Kristiyano na tayo nilagay ng Diyos mismo sa kanyang church. At pag di naunawaan nyo, we don't value, sabi ko dito, yung na-obtain ni Christ sa mamagitan ng kanyang sariling dugo, ikaw yun, at nilagay ka niya sa church, dapat nandun ka. At kung hindi ka nandun, you are in opposition dun sa plano niya para sa iyo. At plano niya para sa church. Sinave ka niya kasi may gagawin ka. Yung role na dapat mong ginagawa ay hindi nagagawa because ikaw yung dinasign ng Diyos na gagawa nun. Dinedeprive mo yung church dun sa ministry na dapat nagpa-function dun at nagbe-benefit yung church. At yung dapat din na nagagawa ng church para sa iyo ay dinedeprive mo yung church na ma-ministeryon ka para ka mag-grow, mag-mature at maging effective ka dun sa plano ng Diyos para sa iyo through the church. At kung di po natin nakikita yun, sabi nga, it breaks yung heart natin na ano ba dapat natin gawin? And sometimes I think, sabi nga, malaking factor yung culture natin. Dahil nasanay tayo, we pay a little value dun sa buhay ng church. While we are so blessed, sabi nga, marami tayong mga kapatid, pastor, na naunawaan nila yung joy, privilege na maging kabahagi dun sa buhay ng church. I recognize na yung binigay ng Panginoon sa amin sa buhay ng church na to, ay perhaps kung ito yung plano ng Panginoon na magiging buhay ng church habang nandito, perhaps yung role namin ay hanggang dito lang. Ibig sabihin is, binigyan kami ng Panginoon kung 10 years, 20 years na maging kabahagi doon sa plano niya. I want yung buong 20 years na yun, kung 20 years, 30 years man, gusto kong pagdating ng araw, wala akong pagsisihan na hindi ko nagawa yung dapat kong gawin. Walang pagsisihan na tatamad-tamad ako, tutulog-tulog ako kasi mas gusto kong nakahiga, mas gusto kong alone, gusto kong magsarili muna, gusto kong away from the many, ayoko na may pag-usap. As many as gusto ko na ma-ministeryohan, makapag-serve, ma-pour ko yung buhay ko, gusto kong gawin yun. Ayaw kong balang araw, sabi ko nga, wala na ako, nasa ibang lugar na ako. Sayang. Mayroong time na niyayaya ako na ganito, pero mas inuna ko yung higaan ko. At sabi ko na, nung time na niyayaya ako, may labahin ako, hindi makapagin na yung labahin ko. Ay kasi, minsan di makapagin na yung labahin, di ba? Ko lang, parang life and death yung labahin minsan. Diba? And I pray sa iyo nga, let us examine mga kapatid. Kung narito kayo, and ang dami yung reservation sa buhay ng church. Wala pong perfect na church.
Wala kayong church na makitang perfect. At kung may makita kayo, ay parang awanan nyo, huwag kayong mag-join doon. Pag may nakita kayo perfectong church, uli, parang awa nyo, huwag kayong mag-join. Sisirahin niyo po yung church ninyo. Kasi you are imperfect. We are all imperfect. It's not about perfection, but then, are we willing to pour out yung buhay natin, yung love natin, dun sa plano ng Diyos in building up yung church until the day na i-present niya tayo sa kanyang sarili na mature. Alam natin kung ano ba yung nais niya para sa akin. And I pray po, sabi mo nga, examine po natin ang sarili. Kung hindi pa po kayo member ng church, I invite you, kausapin niyo si Pastor Dong. Meron na po kumausap sa kanya and by God's grace, kausapin namin kayo. Pero kung hindi pa po, kausapin niyo po si Pastor Dong. I plead sa inyo. It's not para dumami yung church. It's para malagay kayo sa tamang dapat yung kalagyan. Kasi nilagay kayo ng Diyos doon. At kung kayo naman po hanggang ngayon ay tumatakbo kayo papalayo doon sa Panginoon, doon nandito kayo. But then, when it comes to commitment, you still half-hearted kayo. O hindi niyo naunawaan, ay, God's grace na. Kausapin niyo si Pastor doon, papaliwanag po sa inyo. We will be happy and joyful to serve you na may paliwanag sa inyo para maunawaan niyo yung bagay na makakatulong sa inyo spiritually. Alam po natin, minsan yung buhay, alam niyo mga nangyari mga nakaraang mga linggo. Isang linggo, 4 yung pumanaw, diba? May bata, may matanda. Pag titinan mo, ano lahat ng mga naipon mo, naimbak mo ng mga kayamanan, kung at the end, di ba? Kung at the end, hindi in-serve yung gusto mong, eto pinaghirapan mo lahat ng to, para doon, di ba? Ano po yung point ko, mga kapatid? By all means, kailangan natin mag-ipon. Kailangan natin mag-save. Pero, huwag natin kalimutang mabuhay. Sometimes we deprive living because doon sa inisip natin the future. Inisip natin yung future, nakalimutan natin mabuhay sa kasalukuyan at present. By all means, we have to save, you have to prepare. And one of preparing is mag-grow tayo spiritually. At pag nag-grow tayo spiritually, yung practical living natin daily din, susunod po siya. Pero kung yung tingin lang natin, nakatuon sa inaharap, pera. Diba? I pray na magkaipon kayo ng pera. I really pray. Pero, alam ko, nag-get siya yung gusto sabihin na, ano ba yung nais ng Panginoon sa atin? I-balance natin yung buhay natin. Seek ye first His kingdom, sabi niya. And His righteousness. And all these things, sabi niya, will be added unto you. It will follow you. Pero, huwag nating isang tabi yung Panginoon. Huwag nating i-add yung Panginoon na appendix sa buhay natin. Huwag nating idagdag yung Panginoon na para bang extracurricular ng buhay natin. Huwag nating i-consider na yung buhay sa church ay parang extracurricular lang ng ating buhay. Diba? Nung mga nag-aaral tayo, meron tayong mga extracurricular activities, glee club, sports. Pag meron mga spare time, nalagay mo doon. Pero yung talagang pag-aaral mo, civil engineering, nurse, journalism, yun ang talagang buhay mo. At alam po natin, yung buhay sa church ay hindi po siya extracurricular. Hindi ko sinasabi na buong maghapon na sa church ka. Diba? Hindi buong maghapon, puro Bible yung ginagawa mo. Uli, we read the Bible to guide us para mabuhay. Amen. We drink yung salita ng Panginoon every Sunday para fully charged tayo the whole week. Amen. And sometimes in between, in midweek, meron tayong mga activities para i-remind us, exhort tayo, na pag nanghihina ka in between, naubusan ka in between the week, merong magsusupply sa'yo. Yung mga pag-aaral natin. And by God's grace, really, papasalamat ako sa Panginoon na dahil mga kapatid, pag nandun kayo ng Monday, yung mga nag-exhort, ay mostly mga bago na ilang years lang nakatingasama sa church. Pero tingnan nyo, the way i-handle nila yung salita ng Panginoon. Diba? Really,
I am so blessed, I am so privileged, honored, na makita ko lahat ng yon sa life ng church na to. At balang araw sabihin ko, Lord, salamat. You have given me yung space and time ngayon na makita ko lahat ng yon. Really po. I pray na hindi lamang iilan. Bagkus kayo man po na, alam ko may time, but then, yung iba alam ko nahihiya, ba matagal nang nawala. But then, kung paano, di ba, meron isang kapatid, Sister Robelyn, matagal nawala. Then, it's not hindrance. Para magpa-unlock doon sa panawagan ng Panginoon through our brothers and sisters na umalik siya, di ba? And sa atin din po, nananawagan tayo. Monday, mag-exhort si Sister Arnie. In-invite ko din si Pastor Alex, tapos ibang pastor para makita naman ng obstacle. I pray po, sabi nga, wala pang ilang buwan pa lang Sister Arnie. Then mag-exhort na siya. Estudyante din po siya ni Pastor Alex. Every Saturday. Sometimes yung isang kinakatakot ko sa mga luma na sa church, I don't mean luma na mga pioneer sa church. I think one of the fear na sometimes nagpapanik na ako minsan, to the point na siguro hindi tayo nag-join sa mga pag-aaral na kagaya nun, kahit may time tayo. I think minsan misip natin na natapos na natin yun. Napag-aaral natin ang attributes of God, natapos na natin yung doctrine of grace, na alam na natin yun. Pero I guarantee you, nag-aaral tayo ng maraming beses. Nag-aaral ako ng GTS. Pero every time nagkasama ko kay Pastor Alex, I learned so many new things. Sabi lang sa akin na yung salita ng Panginoon, it's so deep, it's so rich. Kahit kay John Calvin ako umupo, at umupo pa ako sa upuan sa pagtuturo ni Pastor Alex, hindi maarok yung lalim, yung richness ng salita ng Panginoon. And I pray po, sabi nga, maybe you would reconsider next time. Magtatapos na next week, yung isang buong class na naman ni Pastor Alex. Nakapagtapos ng Bibliology and Doctrine of God, yung klase niya, ito nakaraan. Yung dati Doctrine of Grace. And next time, meron naman po. And I pray, bago, luma, ang daming bago actually. 70% ng umaten sa kanya mga bago pong mga nakasama natin sa church. Yung ibang hindi pa nga member pero nag-apply na membership, like sick na maging kabahagi. Pero hindi nila inintay na maging member para maka-attend. Nag-join po sila. And by God's grace, kita mo yung ginagawa ng Panginoon. Bakit ko po pinapoint yun? It will exalt Christ pag nakita natin that Christ's sufficiency lamang ang ating buhay. Hindi lamang sa kaligtasan, but even in our growth. We are not sufficient sa ating sarili. Sometimes, akala natin, sabi mo nga, narinig na natin yun. Okay na tayo. Tanong natin, one day, tatayo dito, sino mang sa mga anak natin, magpipreach ulit ng Acts chapter 20, verses 17 hanggang verse 38. Pag pinreach niya, a new riches, a new na mga yaman ang makikita, madidig sa pasahe na to. Bakit? Hindi natin maarok yung yaman, yung lalim ng salita ng Panginoon. Sa ating pagtatapos, sa pangatlong point natin, yung whole counsel of God, it also warn men of eternity. It will warn yung mga tao doon sa eternity. Sabi sa verse 31, therefore, be alert. Remember that for 3 years I did not cease night and day to admonish you with everyone with tears. Makita po natin, pag pinreach po natin yung head,
Sinasabihan natin yung mga tao na yung buhay ay hindi nagtatapos dito. Na ang buhay ay hindi po nagtatapos dito po. In fact, on the contrary po, mga kapatid, yung totoong buhay, magsisimula siya the moment we close our eyes. Pero, yung totoong buhay na yon, anong pintuan ang papasukin natin, ay dedetermina siya anong ginawa natin habang nabubuhay tayo. Let me ulitin po yun. Yung buhay natin ngayon, say, kung may lakas ka, 100 years na binata. Yung 100 years, kumpara mo sa eternity, walang hanggan po yun. Para lamang kung warm up yung buhay natin ngayon. At kung anong ginawa mo sa warm up sa buhay na to, it will determine anong pintuan yung tatahakin mo the moment we pass yung buhay na to. And I pray po, with confident, by the grace of God, sigurado po kayo kung anong pintuan yung papasukin nyo after ng buhay. And sad to say po, pagpikit ng mata natin, hindi tayo magde-decide kung anong pintuan po yun. Dahil yung decision po, kung saan pinto yung bubukas sa atin, ay na-desisyonan na po habang tayo nabubuhay. Anong ginawa natin habang tayo nabubuhay. And in fact, bago pa tayo panganak, dinesisyonan po yun. Pero, yung reality nun, ano ba yung tugon natin doon sa panawagan ng Panginoon? If you have Christ, sabi nga niya, even though you die, you will live again. Amen. But if you don't have Christ, you will pay yung consequence ng ating pagrebelde, ng ating paglabastangan doon sa ginawang sakripisyo ng Panginoon para sa atin. Imagine niyo po, kuwari, ang Diyos na mahal niya kanyang anak, kung pwede naman pala tayong makarating sa langit na hindi natin siya kailangan. Example, di natin kailangan pala si Kristo. At alam ng Diyos pala yun, na meron naman palang ibang way. At hindi pala kailangan si Christ na durain, ipako sa krus na mabutubad. Meron naman palang ibang way. Bakit pa niya papadala kanyang anak? Pero exactly, alam niya na walang other way. Except in the name of Jesus Christ. There is no name in heaven or under heaven by which men will be saved, except in the name of the Lord Jesus Christ. At exactly yung reason na yun, kaya niya pinadala yung kanyang anak para ma-experience yung lahat ng mga pang-aapi, yung lahat ng pangahamak na ginawa natin sa kanya para tayo ay magkaroon ng buhay. Pero, whenever we reject Christ, we reject not only Him, we reject yung Father na nag-send sa Kanya. And when we reject Christ, we reject the Holy Spirit na sinend din ng Diyos para i-convict tayo. I-convict tayo, buksan niya ating mga mata na kailangan natin ang tagapagligtas. Kaya nga po sabi ng salita ng Panginoon, pag na-reject natin, pag binlaspin natin yung Holy Spirit, there's no forgiveness. Bakit? There's no forgiveness because there's no forgiveness because it's the Holy Spirit work to quench our hearts, to make us realize na hindi natin kaya, na kailangan natin ang Panginoong Jesus. At pag nireject pa natin yun, sino pa yung papadala ng Diyos? Pinadala na niya yung kanyang anak, pinadala na niya ang Banal Espiritu. Ano pa yung gagawin niya sa atin? Ang tanging gagawin na lang niya nun is papadala niya tayo sa impyerno. Because pinadala niya yung lahat. And I pray po, sabi mo nga, with confidence, we can say that if the Lord, karating siya ngayon, we can confidently say, Lord, I know that by your grace, I will be where you are. Amen. Can we confidently say po yun? And kung hindi po, sabi niya,
I stand at the door. Sabi niya sa church dun sa Revelation, I stand at the door and knock. He who opens the door, I will come. And he and me, we will dine together. And then sa iba pa niya, sa ibang pasahe, but where I am, there you may be also. Kung hanggang ngayon po mga kapatid, nandun kayo sa alanlangan na hindi kayo sigurado kung saan kayo tutungo after ng buhay nito, I pray huwag kayong maghintay ng bukas, huwag kayong maghintay na mamayang gabi. Even now, sabihin niyo po sa Panginoon, Lord, I'm sorry. Forgive me. Have mercy on me. And that's just accepting Him. But telling Him, Lord, receive me. Forgive me. Cleanse me and make me as one of your children. And receive me where you are. And sabi niya, if you seek me diligently with all your heart, you will find me. And kung naman po tayo, recipient na tayo ng grasya ng Panginoon, meron tayong buhay ng kaligtasan, I pray, una sa lahat, people around us, they need the Holy Counsel of God. They need to hear that people apart from Christ, they are in danger. In danger doon sa eternal punishment ng Panginoon. And if we will not open our mouth, who will open? Sino po yung gagawa? Sabi niya, you are my witnesses. In Jerusalem, Judea, Samaria, and the most part of the earth. And perhaps yung pinaka-near na area nyo ngayon, yung kasama nyo sa bahay. And perhaps din yung nakakausap nyo lagi sa phone. O yung nakakausap nyo lagi doon sa Facebook. Yung kapamilya nyo. Perhaps they need to hear ano yung ginawa ng Panginoon sa inyo. Nang sila man, maranasan nila yung buhay. Nasabi ko kanina, yung totoong buhay, magsisimula the moment we close our eyes, di ba? But actually, yung buhay natin ngayon is a rehearsal kung ano yung magiging buhay natin doon. How you practice yung life natin ngayon, it just manifests how we desire, how we long dun sa buhay na yun. Kung nabubuhay tayo sa kasalukuyan, as if parang walang langit, walang impyerno, then we are missing yung point up na tayo inarito. Iniwan tayo ng Panginoon o sinave niya tayo. So that as we obey Him to faithfully witness for Him, we are actually living as light and salt sa mundong ito. Para yung mga tao, makita nila yung kapangyarihan ng Diyos sa magitan ng kapangyarihan niya na na-work sa ating mga buhay. Nang sila sabihin nila, something na may nangyari sa iyo na gusto ko rin mangyari sa akin. It will bring glory and honor sa Panginoon. And I pray po na tayo ng mga Kristiyano na magkaroon po tayo ng desire na naisin natin na mag-glorify ang Panginoon, how people see our lives, how we talk especially. Sabi ko nung nakaraang nag-preach ako dito, it's sad na may mga, o sa Bible study kila Pastor doon, it's sad na may mga nanay tayo sa mga taxi, na mga hindi dapat lumalabas sa bibig ng isang Kristiyano. And I pray, pag nandun kayo, try to do something lovingly. It's not good na Christian tayo, and yet pinag-usapan natin sa taxi, ay hindi dapat lumalabas, even sa bibig ng mga hindi Christian. That's not glorifying sa Panginoon. And that's not glorifying sa Panginoon. It's not also edifying sa church. Sometimes may mga, nakaalala ko, minsan may mga nakakatawa na gusto natin magpatawa, gusto natin maka-enlighten sa mga tao. Sometimes, kung yung sasabihin natin is trust, basura, better, don't speak na lang po. Kung hindi po makaka-edify sa church, hindi makakatulong sa mga nakarinig sa atin, at hindi makaka-glorify sa Panginoon. Let our conversation be edifying sa church and be glorifying sa Panginoon. Sometimes sabi po,
Actually, sa Bible, sabi niya, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. It will reveal ano yung nasa puso. It will reveal ano yung nag-umakaw sa isip. And I pray po sa moving forward, help us din po with all love, with all ibig, gentleness. We don't have to be rude. Paalan sa tapik, pastor. Hindi tama po yun. Sis, hindi tama yun. O minsan hindi sis, di ba? Sisi yung gamit niyo minsan, di ba? Hindi po yung glorifying sisi. And sa ating pagtatapos, ay pray po, nalabas tayo mamaya sa pinto na to na completely different nung pumasok tayo. Kung sabihin natin, matagal ko nang natin, alam ko na yung mga sinabi ni Pastor. I pray, anong gagawin natin? Anong gagawin po natin sa mensaheng narinig natin? Kung lalabas po tayo na walang gagawin sa mga sinabi ng Panginoon sa atin, you are hardened in your heart po, and no amount na panalangin po para sa inyo. Kung kayo mismo, you will harden your heart. Don't expect na may magbabago. At nananawagan ng Panginoon sa atin sa mamagitan ng kanyang salita. Today, if you hear His voice, harden not your heart. Today is the day. Say, Lord, I will follow you. I will surrender all. Lord, alam ko na ito pinapagawa mo sa akin, Lord. Matagal ng panahon na iniisip ko na meron namang ibang gagawa sa church. O, tsaka na lang, Lord, meron akong time frame para dyan. But I pray, we will respond obediently po sa nais ng Panginoon for our good and for the good of His church and for His glory. Let us come to the Lord. Prayer po, let's go stand. Ama naming Diyos, minsan pa kami lumalapit sa iyong harapan, Panginoon. Lord, kinikilala na sa magitan ng kapahayagan ng iyong salita, the counsel of God. Lord, we are humble. We recognize that we, apart from your grace, apart from the finished work of our Lord Jesus Christ, Lord, there is no hope for us. But thanks be to you, O God, that while we were yet sinners, running away from you, rebelling against you, Lord, you overtook our rebellion. You caused us to see how wicked our sinfulness. And Lord, binigyan mo kami ng puso na may kapasidad na mahalin ka rin, Panginoon. You removed the heart of stone and have given us a heart of flesh with new affection, with new attention, Panginoon, and with new priority, Panginoon. Lord, salamat dahil ang nais mo habang kami narito. Kami ay magliwanag saan man kami naroon. Kami ay mga ilaw doon sa mundo na punong-puno ng kadiliman, Panginoon. Subalit salamat dahil saan man kami maparoon. Lagi namin taglay ang banal na Espiritu na sama sa amin at ang Diyos na nanahan sa aming mga puso. Lord, help us that wherever we are, whatever we do, we always think, Panginoon, na kami ay mga Kristiyano na kami ay mga bago ng nilalang. So that intentionally, naisin namin sa aming pananalita, sa aming mga gawa, sa aming mga isipin, lagi na isaalang-alang ka bilang Diyos na banal
nagmamahal sa amin, nagmahal sa amin sa kabila ng aming mga pagkakasala, Panginoon. And Lord, salamat, Panginoon, because you will be exalted whenever we will live a life glorifying sa iyo, Panginoon. Whenever we recognize that apart from you, Lord, we are nothing. And Lord, help us to live for the cause of Christ. Help us na mag-grow kami, Panginoon, not just in knowledge, but in our relationship sa aming Panginoon at sa aming tagapagligtas na dinala niya kami sa kanyang kawan, sa kanyang church. Lord, help us to grow with one another as we love one another, encourage one another, fellowship with one another, and live a life with one another. Lord, help us not to live a life na secluded, na may mataas na bakod, na hindi makapenetrate yung iba, Panginoon. Lord, break down the walls, the barriers sa aming mga buhay na nagiging dahilan, Panginoon, para hindi kami makakonekta, Panginoon. O hindi makakonekta yung mga anak mo patungo sa amin. Lord, humble us, Panginoon. And help us to see Christ. And help us to see the church bilang iyong institution, Panginoon. Bilang iyong family na dinala mo kami, Panginoon. That we may grow bilang isang masigla, malusog na iglesia, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. And in light of our anticipation na may buhay na walang hanggan, a life in your presence for those who repented of their sin and have been accepted by you. Na recipient, Panginoon, ng kaligtasan. Lord, sila ay makakasama mo sa buhay na walang hanggan. And Lord, may it warn also to those who keep their hearts hard, Panginoon. Lord, aming panalangin, at it is you, Panginoon, na makakapag-soften ng mga puso. Lord, may you do this, Panginoon, for the glory of your glorious grace, na i-save mo po sila. At glorify mo, Panginoon, yung iyong pangalan sa kanilang kaligtasan, hindi sa kanilang kaparusahan, Panginoon. Lord, throw them sa iyong sarili, Panginoon, and let them embrace you as you give them, Panginoon, yung new heart na mayroong kapasidad na sukliin ng pag-ibig, Panginoon, yung pag-ibig mo sa kanila. Lord, maraming salamat po. At even sa aming pag-iwaiwalay, Panginoon, aming panalangin na patuloy, taglay namin ang kapayapaan, pag-ibig na nagmumula sa iyo. Tupad ang langin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen.